meron na namang bago si Tecno dito guys. Ang dami naman. This is a Tecno POVA 6. So marami na naman sa inyo magtatanong kung sulit po ba to or kung maganda po ba to. Uy, sinabi mo yan dati ah. Wala nang maiisip eh. Eto guys, yung smartphone below 10,000 pesos na talaga namang napaka-eye-catching. Sa specs pa lang, naku po, meron ka ng 6,000 mAh battery with 70 watts of fast charging. Pagdating sa kanyang display, AMOLED na rin siya with 120Hz. Tapos, kung makikita nyo naman, design pa lang, ang ganda na talaga. So, napaka-excited ko na talaga dito and i-unbox na natin to and magkaroon ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JTN TV. Kung makikita nyo naman, box pa lang, kaparehas na kaparehas ang pusilaan ng Tecno POVA 6 Neo and Tecno POVA 6 Pro 5G. The only difference is yung pangalan, syempre, and yung kanyang picture sa likod. Dahil nga yung mismong smartphone po, yung andito. O, diba? Ang lupet. Kung makikita nyo naman dito sa ibaba guys, 16GB of RAM with 256GB of storage na po siya. Well, 8GB of RAM lang, pero you know, because of the extender, 16GB na daw. Yeah, boy. Now, kapag tinanggal naman natin to, eto na talaga yung pinaka-box niya. Pero syempre, yung mas importante ay yung laman. Oh! So dito guys, yung unang bubungad sa atin is yung mismong smartphone. Meron siyang mga specs sa harap, and ang ganda ng kanyang likod, o diba? Pagkatapos naman yan, nandito yung kanyang plastic cover. 12 plus 1 month warranty. Ang kanyang mga Farlight sticker. Sa mga mahilig mag Farlight dyan, eto yung para sa inyo. Syempre, hindi mawawala yung usual na warranty card. And yung kanyang free jelly case. O, diba? Kumpleto na. Sa baba naman guys, kung makikita ninyo, meron na tayong SIM ejector pen dito. And kapag inangat natin to, dito guys, makikita natin na meron pa siyang earphones na kasama. Nandito na rin yung kanyang Type-C cable and yung kanyang 70 watts of fast charging brick. Overall, pagdating dito sa pag-unbox, kumpletong-kumpleto ka na talaga. Meron ka ng case, meron ka pang earphones. Ano pa nga hanapin mo dito? So, eto na guys, si POVA 6 sa kulay na gray. Tanggalin muna natin to para makita nyo talaga yung shining and shimmering back of this phone. Ayan. O, diba? Meron ka pa iba't ibang choices with this phone. Eto guys ay nasa kulay gray. Meron ka rin blue. At the back, makikita natin dito guys na meron siyang pa-ilaw-ilaw. And this is called the dynamic light effect. Umiilaw to sa inyong mga calls, notifications, music, and more. Kung ikukumpara naman natin siya sa Tecno POVA 6 Pro 5G, mas maganda talaga yung dynamic light effect nun. Pero yung overall design guys is halos magkaparehas lang talaga. Meron din siyang pa-ring light na flash dito, which is ang liwanag talaga. Hindi lang yan guys, 360 din to. So, meron din siyang front flash. O diba? Wow! Wow naman! Sa kanyang build quality, etong phone ito ay meron ng plastic back, plastic frame, and glass front. Supported din siya ng IP53 Dawson water resistant. Kaya naman yung matalsik ng tubig, o di ka naman ulan, ay hindi talaga madadamage etong phone ito. So, protected ka na. Sa kanyang mga buttons and ports, sa baba po nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at yung kanyang speaker grills. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume markers and yung kanyang power button. Sa left side po, nakalagay yung kanyang SIM card tray na merong dual SIM plus micro SD card. And sa top naman, nakalagay yung kanyang IR blaster, secondary speaker, and microphone. Hinihingal ako dun. Ang dami. Sa mga hindi masyadong techy guys, yung IR blaster ay yung sensor na nandun sa mga remote. So, basically, pwede mo nang gamitin itong phone ito as a remote sa inyong mga TV, radyo, and marami pang iba. Ngayon, kung napansin nyo man guys, yung kanyang power button sa right side ay hindi na po gumagana as fingerprint. Dahil nga, meron na siyang in-display fingerprint scanner. Just look at that. Try natin. O diba? Ang bilis! Overall, when it comes to its build quality, yung hindi ko lang masyadong nagustuhan is that plastic back pa rin siya and madali siyang madumihan dahil nga glossy yung kanyang likod. So yung mga fingerprints and smudges ay paborito talaga etong phone ito. So if you're planning to buy this phone, we'll definitely use the case na kasama sa kanyang box. Overall, okay naman po siya, lightweight and sakto lang yung kanyang kalakihan. Pero kung mas maliit pa yung kamay mo sa akin, well definitely hindi ko mararecommend itong phone ito dahil nga mahihirapan ka talaga sa paggamit dahil ang laki niya. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang display. O, diba? Parang Dynamic Island. Dynamic bar lang yan. Lupet mo talaga, Tecno. Kung makikita nyo dito, guys, meron na siyang 6.78 inch
AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Also, meron din itong 1 billion colors, kaya naman napaka-rich ng kanyang display pagdating sa colors and napaka-vibrant din ito overall. Meron na din siyang up to 1,300 nits of peak brightness, kaya naman sa labas, okay na okay, o di ka naman visible pa rin etong phone ito kung ikaw ay isang outdoor user. Napansin ko rin na medyo manipis na yung kanyang mga bezels up, side, and even pagdating dito sa kanyang bottom. So, ang nagustuhan ko dito guys is napakapantay talaga niya kanyang mga bezels, which is pretty good. Maliit na rin yung kanyang punch hole display, and kung mahilig kang manood ng mga videos, movies, will definitely mag-enjoy ka na with this phone. Kapag kayo naman guys ay mahilig mag-scroll sa inyong mga social media and things like that, will definitely smooth na talaga to with its 120Hz refresh rate. Napaka-fast na ito, kaya naman hindi na kayo makaka-experience ng mga lag, delays kapag nag-scroll, which is okay na okay, diba? Overall, when it comes to its display guys, wala na akong masabi dito. Like, under 10K na AMOLED, mataas na refresh rate, tapos high resolution na rin. O diba? Sulit na. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, pagdating dito guys, meron siyang Android 14 with iOS 14, which is yung pinaka-latest na rin. Sa kanyang processor naman, medyo okay lang. Ito ay meron ng MediaTek Helio G99 Ultimate, which is a 6nm processor with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Para sa akin, nung tinesting ko naman na itong phone ito, mabilis naman talaga siya. Sa kanyang Antutu benchmark, nakakuha tayo dito guys ng 432,000, which is gano'n naman talaga kapag Helio G99. Nung naglaro naman ako dito guys ng Mobile Legends at saka Call of Duty, perfect na talaga etong phone ito. Super refresh rate with ultra graphics dito sa Mobile Legends, and as you can see, napaka-smooth, napaka-playable, and wala na talagang problema na nakita with playing Mobile Legends dito sa phone ito. Mapa-clashing man o di ka naman maraming nagaganap, hindi pa rin talaga siya naglalag o di ka naman nagkaroon ng mga malalaking frame drops. Siguraduhin mo na talaga na maganda yung signal o di ka naman malakasin yung Wi-Fi, and you'll definitely play Mobile Legends non-stop with this phone. Dito naman sa Call of Duty guys, ganun pa rin. Hindi lang ganun kataas yung kanyang graphics when it comes to the settings. Pero makikita naman ninyo kapag nagpa-play na tayo dito guys, wala talagang problema. Smooth talaga siya. And yung masasabi ko lang talaga is that perfect na perfect to pang Call of Duty dahil nga meron na siyang dual speaker. So napaka-boomy na ng inyong sound na makukuha with this phone. That is why guys, for me, the Tecno Pova 6 is really a gaming phone. Pero not to the point na malalaro mo na talaga lahat ng mga games dahil nga hindi naman talaga ganun ka powerful yung kanyang processor. Saktong-sakto lang to for its price. Now, I'm pretty sure guys na marami sa inyo ang nagsasawa na sa Helio G99, but yung point naman kasi ng company is that napakasulit pa rin ng processor na to. Bakit naman natin papalitan? As long as hindi pa naglabas si MediaTek Helio G na series, wala talagang choice yung brand kundi gamitin etong si G99 ng paulit-ulit. So, sana lang talaga maglabas na ng bago na Helio G100 or more para hindi na siya paulit-ulit, 'di ba? Nice. But so far, the performance of this phone is okay na, especially kung hindi naman talaga gamer, well definitely mag-enjoy na talaga ako dito, and I'm pretty sure natatagal talaga sa inyo etong phone na to. With its 16GB of RAM, multitasking is pretty easy, and para sa akin guys, kung estudyante ka o di ka naman nag-work, tapos wala ka naman talagang time para mag-play ng games, well yung Helio G99 na nandito sa phone na to is more than enough para sa inyong mga daily lives. So overall, kahit na paulit-ulit ito guys, okay na okay pa rin etong processor na to. Especially kung makukuha mo lang siya around 8,000 to 9,000 pesos. Pero dagdag ko na rin na meron ng mga 5,000 to 6,000 pesos na merong ganitong processor guys. Yun ay kung processor lang talaga yung hanap mo. Now, dito naman tayo sa kanyang battery. So eto guys ay meron ng 6,000 mAh mega battery na sinasabi ng Tecno ay maglalast down ng up to 6 years. Ganun daw ka-durable etong battery na to. Wow! Wow naman! Big word! Well, as a reviewer myself, nakita ko naman dati na maganda talaga yung mga battery ng Tecno, especially sa Pova. So, eto talaga yung pinag-focusan nila guys. Dito sa phone na to, meron ka ng feature na hindi mo basta-basta mahanap below 10K. And this is the 70 watts of fast charging plus 10 watts of reverse charging. So, pwede mo palang gamitin itong phone na to as a power bank sa inyong mga, mas mamahaling phone. O di ka naman, kapag meron kayong friend na nalobat tapos gusto nyong tulungan, well, magagawa mo na yan dito kay Tecno Pova 6, diba? Magiging helpful ka na. Yeah, boy.
Ngayon, dahil nga sa kanyang 70 watts guys, charge mo na ng up to 100% etong phone to within just 50 minutes. Advertised, and pagdating sa aming testing naman guys is just around 57 minutes. So, mabilis, diba? Below 1 hour lang, tapos meron ka pang napaka-huge na 6,000 mAh. So, napaka-impressive talaga nito guys. So, for me, Tecno Pova 6 really did a good job pagdating dito sa kanyang battery. Now, let's talk about the camera. So, dito, marami sa inyo guys ang makakapagsabi na kapag Pova, pangit yung camera. Doon kayo nagkakamali. Pow! Eto guys, ay meron ng 108MP main camera with additional 2MP depth camera. And pagdating naman dito sa kanyang selfie, meron na tayong 32MP selfie camera. So, ang laki na pala ng kanyang mga megapixels. Now, how about the results? Kung makikita ninyo guys, napaka-natural, maganda, and yung kanyang saturation is napaka-balance talaga. As you can see, yung kulay ko dito is saktong-sakto lang talaga. Well, not 100%, pero, you know, napakalapit na sa totoong kulay ko. Napaka-high resolution na rin ito guys. Kaya naman hindi na talaga mahihiya na i-upload yung inyong mga photo. And para sa akin, especially at this price point, makakontento na talaga ako sa picture na nakukuha ko dito sa kanyang main camera. Ngayon, dito naman sa kanyang selfie guys, hindi ko masyadong ramdam yung kanyang 32MP. I feel like mga nasa 15 o di ka naman 13MP lang to dahil nga hindi siya masyadong high res. Hindi siya masyadong natural, hindi katulad ng kanyang back camera. Kaya naman guys, kung ako sa inyo, kapag bibili man ako ng Tecno Pova 6 and gusto mo talaga makuha yung kanyang highest resolution possible with a photo, you will definitely use the back camera instead kapag magpipicture kayo ng pa-selfie. Konting practice nyo lang yan guys and makukuha nyo talaga yung best photo nyo with this Tecno Pova 6. Siyempre, kailangan mo din kasi ng tamang lighting and pag-angle. But so far, when it comes to the features naman, kumpleto na rin po to. Meron siyang super night, sky shop, pro mode, slow motion, and other things. Ngayon, dito naman sa kanyang video, etong phone ito guys, ay makakakuha na ng up to 2K at 30fps and meron ka ring option na 1080p at 60fps. Dito naman sa kanyang selfie ay ganun pa rin. 2K 30fps yung max and meron ding option na 1080p at 60fps. Now, kung ako naman kayo, well definitely I will use the 1080p at 60fps dahil nga mas smooth yon, mas magandang tingnan, and overall, yun talaga yung best option, the highest FPS possible. So, ngayon naman, try natin. So, eto na guys, yung video quality using the Tecno Pova 6, 1080p at 60fps. So, ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Now, this is a selfie camera using the Tecno Pova 6, 1080p at 60fps. I look pretty good. Ang ganda ng kanyang camera dito guys. Siguro mas maganda to sa video compared sa photo. Pero you know, comment down below. Yo! So medyo nagbago yung aking isip dito sa kanyang selfie camera guys. Dahil nga ang ganda, high quality, and pwedeng talagang pang vlog. So kapag kayo ay mahilig mag video, mag-upload sa inyong mga TikTok, Facebook, YouTube, and marami pang iba, well definitely, pwede nyo nang gamitin pang video etong si Tecno Pova 6. Hindi lang siya masyadong stable guys dahil nga wala siyang OIS. Pero meron naman siyang ultra steady mode which is gumagamit ng electronic. So para sa akin guys, okay na rin na merong ganitong option. Kaso nga lang, limited lang siya ng 1080p at 30fps. Kaya naman take note na kung gusto nyo yung pinaka, you know, magandang video na makukuha nyo dito, gamitin na talaga yung 60fps. No regrets talaga ako dito sa video quality na to. Now, recommended ko ba etong si Tecno Pova 6? Medyo. Eto kasi guys ay merong SRP na 9,999 which is napaka-competitive. Maraming mga phones na maganda at this price point. Kaya naman guys, ikukumpara natin to sa Infinix Note 40 4G. Ngayon, kung katulad ko naman kayo na nabili to sa halagang 8,879, well definitely wala na talagang masabi. Worth it na to. Maganda yung kanyang mga feature, maganda yung kanyang camera, okay yung kanyang performance, and also yung kanyang battery talaga is napaka-amazing. Fast charging na, tapos napaka-huge pa. So perfect na talaga to kapag kayo ay nagta-travel, camping, and you know, hindi kayo makakapag-charge. Kayang-kaya talaga yan nitong Tecno Pova 6. Ang power bank na merong konting smartphone. Joke lang. Huh? So I guess that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTN TV. Kung nagustuhan nyo ang video to, will definitely like this video and also don't forget to subscribe dahil nga marami tayong giveaway na parating. So that's it. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.